Balik tayo ka-coffee sa usapin ng bigas. Ito, mahaba-habang usapin ito kasi lahat tayo kumukonsumo ng bigas. Ito pa rin siyempre, hindi pa rin namamatay itong issue na 'to na ano ba, maaabot ba natin itong 20 pesos na kilo ng, bigas? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, laging may chance 'yan. Marami kasi ang nawalan na ng pag-asa, even the former president 'no, si Rodrigo Roa Duterte, sabi niya ito daw po, nananaginip ng gising para dito sa 20 pesos per kilo na bigas. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kanina kasi namahagi sila ng bigas diyan sa Zamboanga City, no? Hindi pa rin po siya nawawala ng pag-asa. Ito pong pangarap niya na maabot no during the election, sinabi niya na pangarap niya na umabot na lang po ito sa 20 pesos per kilo ng bigas. Maraming nawalan ng pag-asa pero si Pangulong Bongbong Marcos optimistic pa rin po siya, positibo pa rin po siya na maaabot po natin itong 20 pesos na kilo ng bigas. May chance lagi yan, sabi ni PBBM sa balitang ito ng GMA News Online. Ako rin, naniniwala ako ka-coffee, posible yan ha. Posible yan, walang imposible dito kung pagtutuunan nila talaga ng pansin. At yun naman prioridad naman talaga ng administrasyon ngayon itong sektor ng agrikultura. President Ferdinand Marcos Jr. remains optimistic about pulling down the price of rice to 20 pesos per kilo in the country. Siyempre, yung mga nega dyan, mga critical, in your dreams, daydreaming, yan, kung ano nung sasabihin nila. O, sige, tingnan nyo ka-coffees. Pero sana mag-retract kayo ng statement ninyo once na magkatotoo na itong sinasabi ng ating presidente. Makikinabang din po kayo dyan. In an interview with reporters dyan po sa Zamboanga City, ngayong Martes lang din po yan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na posible pa rin pong ma-achieve once the agriculture sector and the cost of agricultural production in the country become stable. Yun naman yun mataas kasi ang production cost, syempre, tataas din yung presyo ng mga bilihin na yan. So, ang solusyon, pababain ang production cost na yan, no? May mga explanation pa rin po siya dito about sa supply chain May chance lagi yan, si PBBM ang nagsasalita dito. May chance lagi yan. Kung maayos natin ang production natin at maging maayos, hindi na tayo masyadong bagyuhin. Actually, isang factor yan Itong climate change, itong mga kalamidad na ito na nakasisira sa ating mga pananim. Isang, number one challenge din po yan ng ating mga magsasaka. Yun ang tulong na ibinibigay natin sa mga farmers ay magamit na nila. Yan, 3 punto ka-coffee ang sinasabi ng ating Pangulo dito, bakit mapapababa ito. Actually, sa vlog natin, inuulit-ulit na natin ito One, mapababa yung production cost or ibig sabihin yan, mapataas natin yung ating production at maging resilient. Kasi itong mga bagyo na to andyan na yan given na yan na sa isang taon, tinatamaan tayo na mahigit 20 na bagyo Given na yan. So, ang pwede natin gawin dito, maging resilient yung ating mga pananim. May mga pananim kasi na kahit may bagyo, kaya niyang tumayo, no, tumindig laban doon sa mga kalamidad na yan. Pero meron din kasi medyo sensitive na mga pananim. O dun tayo sa mga matitibay na mga pananim, no? Kung yan ang gagamitin ng ating mga magsasaka, malaking bagay yan. Kumbaga, hindi basta-basta na mahihipan nitong mga kalamidad na ito. At ang sinasabi ng ating presidente, isang paraan din po para maabot talaga natin itong 20 pesos per kilo na bigas, mapakinabangan na ng ating mga magsasaka. Magamit na nila itong suporta na ibibigay ng gobyerno sa kanilang operasyon. Marcos added that it would be easy for the government to make the necessary adjustments once everything normalizes. Yan. Hantayin natin ka-coffee, no? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mahaba pa ang panahon. May 5 taon pa ka-coffee. Though sige, naiintindihan natin, medyo mataas din talaga ang presyo ng bigas ngayon. Pero hintay pa, ano? Hindi ibig sabihin yan, sukuan na natin itong ating gobyerno kasi may chance pa rin po yan. Ngunit kapag talagang nagawa natin ang cost of production, binabaan natin, ay bababa rin ang presyo ng bigas. Exactly, yan naman talaga yan. Bababa rin lahat, basta't mas mataas ang ani, kahit na pwede nating ipagpantay ang presyo. Support na lang yung gobyerno dito, yung assistance. No? Marcos had since been hopeful as regards his campaign promise. Campaign promise ba yun? Mukhang campaign dream yun to reduce the price of rice to as low as 20 pesos per kilo. He had said the aspiration hinges on fixing the value chain. Correct, ito yun Yung mga middleman, yan yung nagpapataas ng presyo ng mga bilihin kasi ang daming dinadaanan dito sa value chain na ito, sa process na ito. Maraming nagkakaroon ng cut, nagkakaroon ng komisyon. Though legitimate naman talaga itong komisyon na ito dahil nagbigay din sila ng serbisyo. Pero ang aim natin dito, ma-reduce ito, maalis yung mga unnecessary, mga hindi na kinakailangan ng middleman para mapababa yung production cost. In short, mapapababa yung presyo ng produkto o ng isang serbisyo.
I-fix daw po itong value chain or itong series of stages involved in producing a product or service that is sold to consumers, with each state adding to the value of the product or services. In short, kada prosesong dinadaanan, may presyo. Diba? The President said the government has been exhausting all remedies to ensure that the prices of staple foods on the market are affordable to Filipinos, especially to those who find it difficult to make ends meet. Actually, marami din kababayan natin din ang medyo nakakaranas nitong sakit ng bulsa, no? Dahil mababa po ang kita, no? Pero yun nga, hangga't maaari, magtipid tayo, i-let go natin yung mga necessary nating expenses. Kung 3 beses sa isang linggo nagmi-milk tea, reduce muna, 1 beses muna, or kung pwede, sacrifice muna yan, tubig muna, no? Doon muna tayo sa mga mas importante. Kung may gin bulag sa isang araw, pagpasensya muna, wala mo ng gin bulag, no? So tuwing linggo, 3 bote ng Red Horse, o pwedeng 1 bote muna, idagdag natin yung budget natin doon sa presyo ng bigas. Itong Lunes lamang po, the National Food Authority Council chaired by Marcos approved the buying price range of wet palay from 16 pesos to 19 pesos, while the price range for dry palay was pegged at 19 to 23 pesos. At bukod po dito, yung executive order na inilabas ng ating presidente na nagtatalaga po ng price ceiling para sa regular milled rice na 41 pesos per kilo at 45 naman po para sa kilo ng well-milled rice. Actually, ka-coffee, ng isang araw, last week, nandiyan kwento muna tayo, no? Nandiyan tayo sa Malaysia, no? Last week, actually, 1 week din tayo dyan. Yung mga kasama ko kasi iba't ibang lahi, no? May Indonesians, may mga Thai, at meron pang 3 bansa yun eh. Basta may isa pa, no? So tinanong ko sila, yun, yung Malaysian mismo, tinanong ko sila magkano yung presyo ng bigas nila, no? Itong Indonesian, itong Thailand, no? Sila din may major producers din yan eh ng bigas dito sa Southeast Asia. Mahal din yung bigas nila. Though hindi lang kami magkaintindihan kung anong klase ng bigas yan. Pero ang sinasabi niya, ang average na presyo ng bigas sa kanila 50 to 55 per kilo. Parang ganito rin dito sa atin sa Pilipinas, ka-coffee, no? Yung medyo maayos-ayos na bigas na 50 to 55, no? Sa amin, ganyan, 50. Okay na rin yan eh. Maayos na rin po eh, no? Ganun din sa mga kalapit nating bansa, even Indonesia, ganun din po sa Thailand. No? Sa Thailand lang medyo hindi ako nakakapaniwala dahil syempre, major producer sila eh. Actually, sila nga ang pinag-aangkatan eh. Sa kanila, kumukuha ng kulang na supply eh, no? And then ganoon yung presyo nila. So, kumbaga, ang pinupunto ko dito ka-coffee, hindi masyadong mataas ang presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero syempre, sa ating estado din, kasi mayayamang bansa, actually, mas angat sa atin, no? Kumbaga, easy sa kanila, no? Madali sa kanila. Sa atin, medyo mataas para sa marami sa atin, no? Pero kung ikukumpara natin sa presyo ng ibang bansa sa Southeast Asia, hindi naman ganoon ka napakalaki ang agwat. Again, wag mawawala ng pag-asa, kaunting tiis pa, no? Hintay-hintay pa tayo, no? Dahil ang ating presidente, positive nga siya dito eh. Optimistic siya na maaabot pa rin yan. May chance pa rin yung 20 pesos per kilo ng bigas. Ako, hindi ako umaasa na 20, no? Kahit mag-30 lang o kahit 35, malaking bagay na yun. Kahit 40 nga lang ka-coffee, kung ang presyo na kinukonsumo mo ngayon is 50 per kilo, kahit mag-40 lang yan, kahit hindi 20, malaking bagay na po yan. Lay Panilos, magandang gabi sa'yo. Happy viewing sa'yo. Sa mga nakatutok din sa atin, nag-comment, nag-message sa atin, happy viewing po sa inyo. Huwag po nating sukuan ang mga ginagawang paraan ng administrasyon sa usaping bigas. Patuloy lang po tayong sumuporta sa magandang adhikain ng ating gobyerno. Correct. Mahalin natin ang mga kasambahay natin. Exactly. Lori, mamawag. Imagine sila ang unang magigising para magluto ng almusal. Sila ang huling matutulog. And buti nga tumaas na ang minimum wage ng kasambahay dito sa Metro Manila, 6,000 na, no? Pero kung tutuusin mo, masyado pa rin pong mababa yan. Yung iba, sabi nga ni Senator Bato, 10,000 yung pasahod niya sa kanyang kasambahay. Pero yun nga mababa na nga po yung sahod, napakarami pang trabaho, mabigat yung trabaho, and then aabusuhin pa. Sobrang unfair po yan. Maging tao tayo, no? Maging tao tayo sa kanila. Paki-thumbs up din sa YT. Thanks, Jayco. Happy viewing ulit sa iyo, ha. Ofi Yasandag, sinira nila ang buhay ni Aling LV. Correct. Though may restoration effort, no? Actually, pangat pakinggan yung term na yan kasi sa bagay ginagawa yan eh. Itong restoration, no? Basta aayusin ka-coffee, ano mga health remedies ang gagawin para kay Nanay LV para kahit papaano, no? Kung hindi man 100% mababalik yung kanyang vision, kahit papaano man lang, makaaninag man lang ito o gumanda-ganda man lang ka-coffee yung kanyang paningin, no? Yan ang ginagawa ngayon ng mga espesyalista para sa kaawa-awang kasambahay. Ma'am Imelda Sarmiento, hello sa inyo. Sinisipo na naman tayo.
Itong problema ko, mahina kasi yung ating baga. Kaunting sipon, naambunan pa tayo kanina, sinipon na naman tayo, no? Tisay ko, shoutout sa inyo, happy viewing nasa Facebook kay Quegs Go. Shoutout din po kay Gilito Ani, kay Beng Qzone ba ito? Happy viewing po sa inyo, Adoracion Roque, Acel Kaulian, ang hirap ako sa mga ganitong pangalan no? Happy viewing din po kay Ma'am Lolit Bostillo, kay Rowena Garcia Peralta, kay Jessie Onofre. Shoutout po sa inyong lahat ka-coffee na nasa Facebook, nasa YouTube. Happy viewing sa inyo. Marami tayong viewers, hindi pa po naka-like, hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, ang ka-coffee. I-click lang po yung follow, kaya click lang po yung like sa Facebook. No? Libre, walang bayad. Nasa TikTok na rin po tayo. Kung mapadpad po kayo sa TikTok, i-search lang ang ka-coffee o di kaya ka-coffee break. Ayan, lalabas na rin po tayo dyan. Kasi marami din tayo mga kababayan na nandiyan po sa TikTok. Yan, follow nyo na lang ako ka-coffee sa TikTok. Kung nasa YouTube, i-click lang po yung subscribe. Ka-coffee, available na rin po yung ating mga ka-coffee merchandise. Oy, kung interested kayo, ka-coffee, hindi ko lang suot ngayon yung mga ka-coffee shirts natin. Message lang ako, no? Malaki yung kapupuntahan ka-coffee ng ating mga merchandise. May pinagdalaanan tayo doon. Hindi para sa sarili, no? Para sa iba. Oy, tax naman ang pinakagwapo ng Tumana Marikina, Jeffrey Hilario, nakikinig sa atin. Ikaw ba to, Jeff? Shoutout sa iyo, mukhang walang biyahe mukhang kota na. Happy viewing, nandiyan po sa Lower Pipino, dyan sa Tumana, dyan sa Marikina. Sa lahat ng mga taga-Tumana, lahat ng taga-Marikina, happy viewing po sa inyo. Yan, kunin nyo yung kape, ka-coffee. May isa pa tayong topic.